Kasi sila lang po ang sumusunod sa mga regulasyon po ng gobyerno. Kapag ang mga masasamang elemento po, wala po namang batas yan na sinusunod. Kaya bali wala po sa kanila ang gun ban. Good for you, Jethro. Meron ka sariling shooting range, di ba? Opo. Sa bahay. Sa inyo. Hindi po, sa tindahan po. So, maapektuhan ka pa rin kapag may gun ban kasi transport mo yung gamit mo, di ba? Maapektuhan din po kasi, pero po, ang bawal lang po pagka may gun ban, ang bawal po ay pag-transport. Yun na nga, Pero yun na po, pagka naiwan niyo po yung baril niyo sa shooting range, pwede naman pong pumutok. Sa locker. Oh, Nasa locker. Sa PPSA ba, may miyembro kayo na yung baril ginamit sa krimen? Sa nalalaman ko po, wala po. pa. Dahil lahat po ng na-involve po sa krimen, puro po walang lisensya. Pero hindi nyo ito miyembro, pag ibig sabihin. Opo, hindi po. Okay. Was there a time na during a gun ban, may mga nasa kote na mga miyembro kayo sa PPSA? Wala naman. Parang wala pa po naman naman. po. Wala pa naman. Yung miyembro nyo, law-abiding lahat, walang record? Opo. Kasi po, unang-una nga po, bago po kasi naging membro, yung mga baril po, kailangan po lisensyado po sa inyo. So, pagka ganun po, ayaw niyo po rin itong gamitin sa kung ano mang masama dahil wala po kayong ligtas. Sigurado pong matutuntun po kayo. So, hindi kakabahan yung COMELEC na bigyan kayo ng exemption? Yes. Opo, sana po. Every time naman po na may gun ban, Oo. nabibigyan tayo ng exemption. Sana po, Magpatuloy. next year, ganun din po sana. May mga miyembro rin kayo ng mga media people. Ay, meron din. Meron din. Okay naman sila na being responsible naman na gun owner. Yes. Para ibig ko sabihin, wala pa tayong didisiplinahin, ha? Wala pa tayong didisiplinahin ng Baka miyembro mamaya ng may media. complaint sila. Ilan ba for a civilian kagaya ninyo na nasa athletic side ng shooting o pagiging gun owner? Ilan ba ang pwede ninyong may palisensya ng mga baril? Interesado na ako. For instance, ikaw, Jethro. Ang ano po, 2 short, 1 long. 2 short, 1 Yun po yung long. nasa Shotgun. regulasyon. Opo. Okay. So yun lang talaga po pwede mo may lagay, mapalisensya. Yun po ang nasa batas, pero minsan po kapag Yung mga gagamitin mo sa practice. atleta, opo, medyo napagbibigyan po ng konti. Pagbibigyan. Dahil alam po nila na pag ginagamit po natin itong limit, sirain ho, kaya kailangan talaga ng backup. Alright. Gentlemen, talagang kulang ng ang ating oras at siguro magkakaroon tayo ng second round ng talakayan at we'd like to thank you very much for joining us dito sa edisyon na ito ng ating Meet the Press. Siguro unahin natin si Rico for your last remarks sa ating mga nanonood. Rico, thank you. Yes, maraming salamat din po sa inyong panonood at sana po ay maging merong baril, lagi pong mag-ingat, safety first. Salamat po. Thank you, Rico. At of course, Jethro. Maraming salamat po sa pag-ipitan nyo sa amin. At sana po, pag meron po kayong pagkakataon, pumasyal po kayo sa isa pong mga tournament na ginagawa po ng PPSA para po makita nyo po kung ano pong klase yung ginagawa namin. At sana po kung maging interesado, sumali po kayo. Maraming salamat po. Thank you, gentlemen. At bilang pagtatapos ang ating editorial mula sa ating Presidente, si Ginoong Benny Antiporda, Mr. President. Thank you, Vice. Gun ban. Bakit natin na pipigilan ang mga legal at mga rehistradong baril na ginagamit naman talaga sa palakasan tulad ni Jethro at ni Rico? Ang PPSA ba ay naging dahilan para magkagulo ang ating bansa? Hindi ba't ito pa ang nagbibigay ng karangalan sa atin? Siguro'y panahon na para suportahan din ito ng ating pamahalaan. Malay mo, tayo pa ang pinakamagaling na mamumutok sa buong mundo. Back to you, Vice. Thank you, Mr. President. Very well said ang iyong editorial ngayong gabi. At again, nagpapasalamat tayo sa presensya ng ating mga bisita. World-class practical shooting champions. Truly, ipinagmamalaki ng bansang Pilipinas. Ginoong Rico Papa at Ginoong Jethro Junicio. On behalf, of course, of our panelists, si Ginoong Benny Antiporda, ang ating presidente, ang mga director natin si Manuel Purificacion at William De Pasupil, sa ngalan pa rin po ng mga kasamahan natin sa National Press Club. Ako pa rin po si Nakay Rolly Gonzalo na nag-iwan po ng isang magandang gabi. And again, we'd like to invite you to another edition sa Huwebes po na darating ng inyong Meet the Press.